Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Welcome po sa ating misa ngayong linggo. Tayo po ay natutuwa at nagagalak na magsama-sama muli sa pananalangin at sa pagbibigay ng ligaya, papuri sa Diyos. Napakaganda ng ating ebanghelyo para sa linggong ito tungkol sa pagpapatawad. Dahil isang bagay ito na tayong lahat nahihirapan gawin. Pero turo ng Panginoon. Hindi naman ituturo ng Panginoon sa atin ang isang bagay na makakasama sa atin. Hindi po ba? Tayo inaanyayahan ng Diyos na magpatawad. Hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, pero palagi para din sa ating ikabubuti ito. Ang ating pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin ay para din sa ating kapayapaan. Humingi tayo ng grasya, ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng misang ito sa mga tao na kala natin napatawad na natin, pero pag nakikita natin, sumasakit pa rin ang ating loob. Kahit na tayo ay nagpapahinga, sumasagi pa rin sa ating isip at naapektuhan pa rin ang ating araw-araw na pamumuhay. Naway maging totoo ang paanyaya ng Diyos sa atin na tayo ay magpatawad para ang ating mga kasalanan din ay patawarin ng Diyos. Ialay natin sa misang ito ang mga taong nakasakit sa atin at naway gabayan tayo ng Diyos na tunay na magpatawad kamukha niya, nagpatawad habang nakapako sa krus. Para tayong lahat ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang pagpapatawad niya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay maging maranasan at ipagkaloob mong ikaw ang aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dilid-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong limutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siyang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo siningil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkakasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay tayo sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan ko papatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kung hindi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon. Babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari. Kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo siya ng isa sa kanyang mga kapwa naglilingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya at sinakal niya ito. Sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa naglilingkod hanggat ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya, ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ikaw rin ay mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabalanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo papatawarin ang inyong kapatid.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. At pakigreet naman po ang inyong mga katabi, kasama na nanunood, nakikisalos sa misang ito. Happy Sunday! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kumusta na po kayo? Dasal ko at panalangin na kayong lahat na sumusubaybay sa ating misa ay magkaroon ng grasya sa darating na linggo. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kung mananalig po kayo, may sorpresa ang Panginoon sa inyo. Amen? Ipagdasal po natin ang ating mga kapatid na napapagod na nagtatrabaho, lalong-lalo na sa ibang bansa, mga naho-homesick, gusto nang umuwi dito sa Pilipinas. Pero pagdasal din po natin ang ating mga kapatid na walang trabaho. May trabaho ka, wala kang trabaho, meron ka pa rin problema. Pero sa lahat ng ating karanasan, huwag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos. Amen? Dahil ang marunong magpasalamat sa Diyos ay mas pinagpapala pa ng Diyos. Amen? Isa po sa madalas na tanong sa akin bilang pari. Ano po ito? Father, kailangan ko ba talagang magpatawad? Bakit ang hirap para sa akin na patawarin itong taong nakasakit, nagkasala, nagtaksil sa akin? Bakit po itong aking mga anak ang bilis makapagpatawad sa kanilang ama? Bakit ang ibang tao, napakadali, napakagaan sa kanila, nakalimutan na lang yung nakalipas? Bakit hirap na hirap po ako na magpatawad? Ano po ang gagawin ko? At minsan po, ganito ako sumasagot sa kanila. Kung ayaw mo magpatawad, wag ka. Sige, pagpatuloy mo, yung ginagawa mo. Maging malungkot ka, maging miserable ka. Pagpatuloy mo, yung galit mo, yung inis mo, manginig ka, magkulong ka sa kwarto mo, umiyak ka, sumigaw ka. Kung gusto mo pa nga, suntukin mo yung pader. Sige, pagpatuloy mo. Yung iyong galit, yung iyong inis, yung iyong sama ng loob, kung ayaw mo magpatawad, wag ka. Buhay mo yan. It is our choice to be happy or miserable. To be angry or to be at peace. Pero tandaan niyo po ito. Pag nananatili ang galit sa puso mo, magkakasakit ka. At ano ang gamot para mawala ang sakit ng iyong puso, ng iyong kaluluwa? Pag meron kang galit, ang iyong katawan affected. Ano? Ano ang gamot dyan? Pagpapatawad. Yan ang narinig natin sa unang pagbasa. That forgiveness is a cure. May kakilala po ko na mga pamilyang ganyan. Nag-aaway, may sakit ng loob, may galit sa bawat isa. Alam niyo pong nangyari sa kanila? Isa-isa nagkasakit sila. Isa-isa namatay. Isa-isa nawala dito sa mundong ibabaw. Buti na lang po nung na-realize nila na nalalagas sila. Naisip nila, ano bang problema? Meron pala silang tinanim, tinago na sakit ng loob. At alam niyo po ba, nung nakipag-ayos sila sa bawat isa, ano ang nangyari? Makikita niyo po, nag-iba yung kanilang itsura at gumaling sila. Pag meron kang galit, mag-ingat ka. Makikita yan, mararanasan yan, mararamdaman yan sa iyong katawan. Kaya kayo pong mga may sakit, tanong nyo sa inyong sarili, kanino ba ako galit? Kahit na migraine lang yan, sakit ng ulo, high blood. Ibig sabihin, meron kang tinago na inis at galit. Subukan mo. Makipag-ayos ka, patawarin mo ang taong yon, gagaling ka. Amen? Meron din po na lumapit sa akin, nagpapa-counseling. Kasi ang problema niya, utang. Naghahanap siya ng paraan paano siya makabayad dun sa kanyang sasakyan. At ito po yung nadiscovery ko. Bakit nagkaroon ng utang? Kasi medyo meron silang hidwaan ng kanyang biyenan. Dahil dun sa away nila,
itong biyanan niya na dapat magbibigay ng pera, hindi na nakapagbigay, hindi na nakatulong sa kanya kasi naging very prideful siya. Ayaw niyang magpakumbaba. And I pointed that out to her. Sabi ko, baka yung pakikipag-ayos mo sa iyong biyanan, yan yung maging susi para dumaloy ang financial blessing sa buhay mo. Ginawa po niya. At alam niya po ang good news, nung pagbalik niya sa akin, ngumingiti na. Sabi niya, Father, salamat po doon sa advice niyo. Nung nagpakumbaba ko, kinausap ko, ito pong aking biyanan, agad-agad ibinigay yung pera na dapat mapasa amin. Nakabayad po ako kahit na paano doon sa aking utang. Hindi po kinuha yung aking sasakyan. Kaya kayo pong mga maraming utang din. Suriin niyo ang inyong buhay. Tingnan niyo. Kaya baka kayo ay naghihirap financially, meron din kayong galit sa iyong puso, hindi pa kayo nakapagpatawad. Malaking tulong sa atin ang pagpapatawad. At yan ang utos ng ating Panginoon. Ang pagpapatawad ay hindi po optional. Ang pagpapatawad ay utos ng Diyos. Kaya pag hindi ka nagpapatawad, ibig sabihin ikaw ay nagkakasala din. Amen? Pero yan yung tanong paano ba magpatawad? Paano natin gagawing madali at magaan ang pagpapatawad? 3 bagay lang po. Alisin nyo ang mga balakid na ito. Meron kasing hadlang sa ating pagpapatawad kaya nahihirapan ka. Pag naalis mo na ang balakid at hadlang, makikita mo madali at magaan sa iyo ang magpatawad. Ano po ito? Una, wala sanang personalan. Tandaan niyo po. Isipin niyo po ang buhay natin ay isang labanan. Life is a race. Life is a competition. Kung po sa boxing, nagsusuntukan, pag tinamaan yung kalaban, magpapasorry ba yung nanuntok? Di ba hindi? At yung bubang nasuntok, sumasakit ang loob dahil nasuntok siya? Hindi. Bakit po? Kasi naiintindihan nila, yan ang laro. Yan ang kompetisyon. At kailangan din natin maunawaan kung nasaan tayo. Ang mundo na kung saan tayo nabubuhay, umiiral, hindi po perfecto ito. And do not expect people to be perfect. Dahil ano po ang katotohanan? That perfect people are not real and real people are not perfect. Bakit nahihirapan ka na magpatawad kasi ina-expect mo? Dapat hindi niya ginawa yan. Dapat hindi siya ganon. Pero sadyang ganyan ang buhay. Ganyan talaga ang mga tao. Magulo ang mga tao. Selfish ang mga tao. Makasarili tayo. Meron tayong mga kanya-kanyang adhikain. Meron tayong mga kanya-kanyang layunin. At minsan sa ating paglalakbay, tayo'y nagkakabanggaan. Hindi mo maiiwasan sa buhay na ito, ikaw ay magagalos, ikaw ay mabubugbog, ikaw ay matatamaan ng ibang tao. Kaya nga, pag nasagi ka nila, pag tinamaan ka nila, sana alisin mo yung sakit ng loob. Walang personalan. Ang buhay ay sadyang ganyan lang. Sabihin mo, kung nasaktan ka, ganun talaga And then, move on. Isang kailangan nating alisin yan sa atin. Pag hindi mo pinepersonal ang mga bagay-bagay, ang mga tao, madali para sa'yo sabihin, okay lang, pinapatawad kita kasi nakakaunawa. Amen? Pangalawa, alisin niyo po ang masamang alaala. Habang binabalik-balikan niyo, nire-replay niyo, nire-repeat niyo sa inyong isip, sa inyong puso, yung ginawa ng ibang tao, yung sinabi ng ibang tao, talagang mahihirapan at mahihirapan kang magpatawad. Amen? Ang buhay ay parang isang pelikula din. Life is like a big story. Ang buhay ay isang pelikula. Pag nanonood ka ng pelikula, ano yung gustong-gusto mong binabalikan? Di ba yung mga magagandang eksena, yung mga nakakatawa, yung mga nakakakilig na moments, yung mga nakaka-inspire, yung mga punto o moments na kung saan nakabawi ang bida. Gusto ba natin binabalik-balikan yung mga panahon na yung bida ay inabuso, minura, tinorture, pinagbubugbog? Di ba ayaw po natin? Kung yun yung gusto mong binabalik-balikan, patingin ka na. Baka meron kang diferensya. Pero ang dami sa ating ganyan, di po ba?
Bakit inuubos natin ang ating oras at panahon? Binabalikan yung masamang alaala. Para saan bang alaala? Binabalikan mo ang nakaraan para matuto ka, hindi para masaktan ka muli. Our memory should serve to us as a teacher. Memory should help us to become wise. Pagkatapos mo ng matuto, isang tabi mo na, itapon mo na. Yun lang ang halaga ng alaala. Pero kung binabalikan mo yan, at yan ang nagiging sanhi, bakit ikaw ay palaging nasasaktan, meron kang problema. Mahihirapan at mahihirapan kang magpatawad kung palagi mong binabalik-balikan ang masamang alaala. Wag! Nasa inyo po ang remote control ng inyong isip. Tandaan niyo po, wag niyo pong ipapahawak ang remote control sa ibang tao. Sino ba sila? Bakit binigay mo ang control ng buhay mo sa ibang tao? Sila bang nagbigay ng buhay mo? Sila bang nagpapakain sa'yo? Sila bang nagpalaki sa'yo? Tandaan mo, you have full control of your life. Kung ginawa mong malungkot ang buhay mo, pwede mong gawing masaya yan. Paano? Piliin mo yung mga masasayang alaala. Sundan natin ang ating Panginoon. Paano niya napatawad ang kanyang mga alagad at disipulo pagkatapos sila pinagtaksilan? Naalaala niya na kahit na nagtaksil sila, minsan lang naman yun eh. Marami pa rin naman yung mga panahon na kung saan nakasama siya, nakisulos sila, kumakain, naglalakbay, naglalakad. Marami silang mga masasayang karanasan kaysa doon sa mga masasamang alaala. Isang balakid yan, alisin niyo po. Mahihirapan kang magpatawad kung palagi mong binabalikan ang masamang alaala. Amen? Kahuli-huli yan. Walang samang loob sana. Remove your resentment. Remove your bad feelings. Posible po ba yun? Posible. Huwag kang magpadikta sa iyong nararanasan. Tandaan niyo po ito. We are not our feelings. Hindi tayo ang ating mga nararamdaman. Ano man ang nararamdaman natin, lumilipas lang yan. Huwag kang magpapadikta sa iyong nararamdaman at nararanasan. Ang sundan mo lang ang Diyos. Dahil sabi ng Diyos, kung hindi tayo magpapatawad, paano niya tayo papatawarin? Mahirap makapasok sa langit na meron kang sama ng loob. Dahil pag meron kang sama ng loob, masama ang iyong ugali. At mag-ingat po kayo, pag masama ang iyong ugali, kahit na yung mga kaibigan mo, kahit na yung mga nagmamahal sa iyo, tingnan niyo po, magiging kaaway mo yan. Pero, pag wala kang sama ng loob, magiging mabuti at masaya ang iyong ugali. At ano ang epekto? Pag mabuti at masaya ang iyong ugali, kahit na meron kang kaaway, magiging kaibigan mo yan. Remember that, my dear friends. If you have a bad mood, even your loved ones will become your enemies. But if you have a good mood, a pleasant attitude, even your enemies can become your friends. Isa pong magandang paraan para tuluyan na mawala ang ating sama ng loob. Gawin niyo po ito. Isulat niyo po lahat ng sama ng loob niyo. Isulat niyo din yung pangalan ng tao na naiinis kayo. Isulat nyo yung mga ginawa niya, yung mga sinabi niya, yung mga expectation nyo. Lahat, alisin nyo na po. Diyan sa isip nyo, diyan sa puso nyo, lagay nyo doon sa papel na yon. Pagkatapos, anong kailangan gawin? Sunugin nyo. Tignan nyo habang nasusunog. Para saan yung sunog na yon? Hindi po yan para sa Diyos, ha? Pag nasusunog, ano po ba? Yung lugar na kung saan may sunog sa impyerno. Yung galit natin, hindi para sa Diyos. Yung galit natin, yung mga inis natin, tapon mo yan, sa demonyo yan. Ang demonyo, siyang nag-uudyok sa'yo para mainis, para magalit, para magkasala ka. Ngayon, ang gawin mo, alisin mo, isulat mo, sunugin mo, balik mo sa demonyo. And you would see, you will be healed. Because there is also healing in writing. Yung ating mga kamay, sabi po, ay antena nakakonekta sa ating puso. Kaya nga, ilabas mo yung negative energy, negative frequency, yung sama ng loob, lagay mo dun sa papel, sunugin mo, bigay mo sa demonyo.
Tignan niyo po pag inipon niyo yung inyong galit. Aba, makakagawa kayo ng nobela. Di po ba? Subukan mong sunugin yung nobelang yon. Libro-libro, baka encyclopedia na yan. Baka pag sinunog mo, pati yung bahay niyo, sumama. Ganyan po. Napaka mapanganib. Ang nag-iipon, nagtatago ng sama ng loob. Lastly, remember this, my dear friends, that forgiveness does not change the bad person. But when you forgive, you are changed. Ang ganda po, no? Papatawarin mo yung tao, hindi naman magbabago yan eh. Pero bakit nagpapatawad ka? Kasi gusto mo, ikaw, magbago ka. Bakit ka nagpapatawad? Kasi gusto mong maging malaya ka, maging masaya ka, at sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad, ikaw ay pagpapalain muli ng Diyos. Huwag mong kalimutan. Ikaw palagi kang pinapatawad ng Diyos kahit na hindi ka humihingi ng tawad. Bilang utang na loob natin sa Diyos, bakit hindi natin gawin kahit din yung mga tao na nakasakit sa atin? Huwag mo nang hintayin na humingi ng tawad yan. Makiwangis ka, makikamukha ka sa Diyos, patawarin mo sila. And wait for the overflowing blessing and graces you would see, you will receive from God. Kaya purihin natin, pasalamatan natin ang kagandahang loob ng Diyos na palaging nagpapatawad sa atin. Magpatawad ka para magbago din ang iyong buhay, maging itong mas mabuti, mas masaya. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, magpapatawad ang Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan, pagkukulang. Ipanalangin natin sa amang mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkasala at nagkamali. Ating dalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang panlahat at lokal, nawa siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahang loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika, alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin ang ating mga pangangailangan at magtiwala tayo na ang Diyos ay nakikinig para sa ating mga pamilya. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tanda at kasangkapan ng iyong pagpapatawad na pagmamahal. At sa gayon, itaguyod ang kapayapaan at kaharian kung saan ka nabubuhay, nagahari magpakailanman. Amen. Bago po ang pagpapatuloy ng ating misa, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat
na palaging sumusuporta sa aming parokya, sa mga nagdo-donate po sa ating bank account, sa ating GCash number. Mag-ingat lang po kayo dahil sa Facebook, napakarami po na gumagawa ng fake account gamit ang aking pangalan. At mag-ingat po kayo sa mga nagme-message, nagte-text sa inyo na sasabihan kayo, ako ito, si Father Joel, at humihingi po ng donasyon. Mag-ingat po kayo dahil wala po kaming tinetext na ganyan na announcement. Hindi po ako mismong humihingi sa inyo. Hinahayaan ko po ang mga tao na malaya na mag-donate. At isa lang po ang aming bank account sa parokya at isa lang po yung aking pangalan. Pag nagbigay po sila ng ibang pangalan, huwag po kayong magdo-donate. Ito po yung mga tao na may masasamang loob, may masasamang plano. Pagdasal po natin sila dahil din po siguro sa hirap ng buhay, ginagamit po ang simbahan para sila ay makakuha ng pera. Pero tingnan niyo po sa ating screen, sa mga gusto pong mag-donate, yan lang po yung ating mga valid at legitimate account numbers. Nagpapasalamat po ang ating seminaryo dahil natutulungan po natin ang mga nagpapari at ganyan din po ang mga parokya na naghihirap, na nagpapagawa dahil po sa inyong pagdodonate, natutulungan din po natin ang mga humihingi ng donation para mapagawa ang kailangan nilang gawin sa kanilang mga parokya. Naway kayo po ay pagpalain sa inyong kagandahang loob. Once again, thank you very much po and God bless po sa lahat ng mga nagdodonate. O Diyos, hawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin tayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, ang pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo, unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Laurentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatan kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen,
Amen. Sa nakakagaling na utos, tayo ngayon ay manalangin sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, haranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos,
nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit ngayon sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang wag ang diwa namin ang umiiral, kung hindi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po palagi sa inyong pakikisalot, pakikisama sa ating banal na misa. Pagdasal po natin ang bawat isa, ang ating mga kababayan sa ibang bansa, at ganyan din po ang ating mga kapatid na naghihikawos at nahihirapan dito po sa ating bansa sa Pilipinas. Manatili po tayong manalig at naway gamitin po natin ang social media para ipalaganap ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang nagbibigay ng tunay na grasya, pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Sa inyo pong lahat, God bless you, and I pray that you would forgive so that you would be blessed much by God. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.